Alright, so welcome back to my channel. My name is The Vice. Alright, so nga mga kababayan, welcome back to my channel. At maraming salamat po sa ating mga bagong followers. Lalo na po sa Facebook, no? So, ang dami nag-follow sa atin sa Facebook. So, yun lang naman guys, no? May mga nag-follow sa atin sa Facebook and YouTube and dito nga sa TikTok, syempre. Sa napaka-importante sa aking platform. Syempre, itong TikTok, no? And thank you sa mga bagong followers din nga pala sa ang dami nag-follow din sa Facebook. Sayang nga lang kasi yung Facebook ko, parang na rin yun, di ba? Pero hindi pa siya page, Actually, personal ko pa din yun, pero nagagamit ko na sa sa ganito, sa video reaction and commentary. Alright, ito nga guys, pag-usapan nga natin about nga dito sa So marami na nag-react dito about nga dito sa usapin nga dito. Yan. Ito, yan. Yung about nga dito kay Love Diaz, no? Yan, yung kay Love Diaz. Yan. Bigyan natin to ng reaction. Yan. Love Diaz calls on Vice Ganda to run for president in 2028. Oy, yung pangalan ko po na Vice, kasi po, ulitin ko ulit ilang beses ko na rin sinabi sa video ko to. I was a vice president ng motorcycle club. So, iba sa akin, tawag sa akin vice. So, ilang beses tayo naging ng mga club. So, meron tayong national, meron ding dito sa Manila. No? So, yun, pag-usapan natin to. Nanawagan nga to si, alam ko, director to eh. Bakit? Alam nyo, guys, yung politika, hindi ho yan basta parang pelikula. Diba? Hindi ho yan parang pelikula. Kasi kung titignan yung sitwasyon. Alam niyo, natatawa ako dito eh. Ginagawa na hong circus yung di ba yung politika? Ginagawa na ho tayong katatawanan. Kaya, alam nyo ito, to be honest, di ba? Para sa lahat ng ating mga kababayan. Saan nangyayari ngayon sa bansa natin? Di ba? Unang-una, tayo rin may kasalanan. Hindi ka naman sinasabing bumoto kayo ng artista. Di ba? Bumoto kayo. Di ba? Ang akin dito, kung bumoto po tayo ng artista, sana man lang, yung kilala natin. Yung alam natin yung background. Alam natin na kayang gampanan yung trabaho. Diba? Hindi yung bibili ng yate. Bibili ng magarang bahay. Artista ban. Diba? Ayun yung nangyayari ngayon eh. Kaya nga, hindi mo tayo dapat diba? Dahil kasalanan din ho natin kasi paulit-ulit ho natin binuboto. Sabi nga ni Banat Bay yeah. Bumoto kayo bumoto niyan eh. Kasalanan nyo yan. Pero nyo, ang speaker, hindi naman binoto. Actually, wala kang kalaban si Romualdez eh. Diba? Hindi niya, sabi nga ni Banat Bay, ang house speaker, hindi abogado. Ang Senate President, hindi abogado. Ay lalo nung tagapag diba, yung mag-a-approve ng batas, hindi rin abogado. Undergrad pa. Diba? Oh. Hindi naman graduate ng diba? Ang daming cheche boreche. Ang daming pautot na lahat na lang ginagawa nila matapalan lang yung kasinungalingan. Ito yung mahirap kasi. Parang tanga lang itong mga to. Diba? Actually, tanga naman talaga kung titignan natin. Bakit mo patatakbuhin ang isang komedyante? Ano to? Diba? Comedy show? Oo, karapatan niya yun. Diba? Karapatan niya tumakbo. Diba? Lahat ng Pilipino may karapatan tumakbo. Pero sa bibig mismo galing ni Vice Ganda, diba? Piliin nyo yung mga taong dapat na ihahalal ninyo. Kasi kung maglalagay kayo
ng isang politiko, 'di ba, na ihalal ninyo na hindi alam ang gagawin, wala mong mangyayari. 'Di ba? Walang mangyayari. Ano ba nangyayari sa bansa natin? Diba? Pwede naman siya tumakbo kung tutusin kung gusto niya eh. Wala naman problema doon. 'Di ba? Karapatan naman ho niya 'yun. Pwede naman siya sa ano. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Kasi nakakatawa na lang ho talaga mga kababayan. Ginagawa ng kumbaga, 'di ba? Ito yung realidad na nangyayari. Papasok sa artista. Ang dami niyan, 'di ba? Nag-artista sila. Pagkatapos sila mag-artista, pag wala ng project, pasok sa politika. Ang dami niyan. Sobra kahit yung mga bold star. Yung mga dating sikat. Meron nga na tatakbo daw mayor eh. Ngayon skandal anak eh. Kasi mga kababayan, dapat nyo pag-isipan maigi. Huwag ko kayo magpapadala na dahil sikat, dahil hindi, sa totoo naman eh. Yun ho talaga yung realidad na nangyayari ngayon. Kasi bakit tatakbo to? Kahit nga senador, hindi mananalo yan eh. Ano kayo sa akin? Yung si Tambalasdos nga, tumakbo nung, hindi nanalo eh. Senador. Ngayon na lang naging maingay yan. Yung naging House Speaker. Paano hindi magiging House Speaker? Pinsan niya, presidente. Kung hindi niya kaalyado, wala yan. Nandun lang sa isang tabi. Diba? Yun lang mga kababayan. Yun, ito pa, mga kababayan, ito. Meron nag-message sa akin na umaatake. Kasi nga, di ba, nagpalta yung profile picture na nakaganito ako, tas nakamas. So, tanggalin na nga natin to. Baka napaparaning sila dahil sa hoodie. Dati naman tayo nag-hoodie na. Hindi na tayo nag-hood pagdating sa vlog. Ito, basahin nun natin ito. Yan! Troll na troll ang dating, Biruin niya yun, mantakin niya yun, nasabi niya, Ha? Nakaya natin, para mabasa nyo. Binura ko lang yun, para hindi na siya makasumikat pa. Troll na kasi sikat pa. Yun ang sabi niya, kung Duterte ka, hindi kayo pwede lumahok sa rally. Ang bakit di pwede lumahok? Ano kami? Ba't di pwede lumahok? Di ba? Ano katarantaduhan yan? Nagpapakalat ng to. Actually, may mga, di ba? May mga ganito na message, di ba? Yung mga sikat na vlogger, sikat na Pero di naman ako sikat. Aminado naman ako, di ba? Di naman ako sikat eh. Sikat chupoy. Yun nga, di ba? Sabi, kung Duterte ka, hindi kayo pwede lumahok sa rally. At bakit hindi kami pwede lumahok? Unang-una, yung rally na yan, ilaban kontra sa sa korupsyon. Yung korupsyon na nangyayari ngayon, di ba? Papaliwanag ko natin Yung korupsyon na nangyayari ngayon, hindi lang yan dahil sa flood control. Hindi yan, i-all in natin yan. Lahat na nangyayaring korupsyon dito sa bansa natin. Diba? Kaya nga ito sinasabi natin dito na hindi daw tayo pwedeng lumahok. Kaya bakit di kami pwedeng lumahok? Pilipino rin ako. Pangalawa, taxpayer din ako. Nagbabayad ako. Naghahanap buhay ako. Anak ng bugi, di ba?
Nagbabayad ako ng tax tapos wala akong karapatang mag-rally, magreklamo. Anak ng bugi, oh. Grabe yan, no? Nakakaano talaga mga kababayan. Biruin nyo, may mga ganitong pakalat na troll. Akala ko tapos na trabaho nyo, meron pa pala. Nung natapos na yung election, mantakin nyo, may trabaho pa rin sila. Ito yung pinapasahod. Kaya tanongin nyo, saan nang pupunta yung tax natin dito sa mga to? At doon sa mga vlogger na binabayaran. Di ba? Hindi, totoo yung sinasabi ko. Totoo yung sinasabi ko. Di ba? Kasi may mga kilala akong ganyan. Hindi ko napapangalanan, sasakyan na. Dati nagko-commute lang yun. Di ba? Dati nagko-commute lang yun. Dati nagjo-joyride lang yun. Tsaka nag-aangkas. Ngayon, may sasakyan na. Isa naman, dating pamotor-motor lang. Ngayon, naka 4 wheels na. Ang inamag ako. Ang dami kong alam. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Ang ina ko, nagbabago yung lifestyle ng politiko, pati mga animal na to, nagbabago din yung lifestyle. Diba? Kawawa naman kami mga nagtatrabaho ng matino, di ba? Oh, sana napapanood nyo. Ha? Kasi hindi naman ho tayo, kumbaga sa pagiging, hindi naman ho tayo sikat. Pero nataano lang ako dahil may mga taong ganito ay inaatake kami, mga DDS daw. Di ba? Na hindi daw kami pwede. At sino nagsabi sa'yo? Di ba? May batas bang nagbabawal? Ang inan to mga to, no? Ang kapal lang mga mukha, no? Uy, maya naman kayo. Ang ina. Pag bumaba na amo nyo, todas na kayo. At bukod nga dyan mga kababayan, di ba? May umaangkin ng event na yon. Actually, nakita ko yung mga post na yun nga about nga doon sa September 21. Sa Sunday yun eh. Sunday yun. Actually, baka next week na yata yun. Nakita ko na yun sa ilang post ng mga friend ko na nasa Facebook na mga rapper din. Diba? So, huwag nyo na ako pag ha? Kasi rapper, dati rin, nag-rap din ako dati, pero tinigil ko lang. No, nag-iba lang tayo ng linya. Pero kung once upon, kung bibigay ng panahon na bumalik ako sa pag-rap, baka bumalik ako. Ang una kong gagawa ng kanta, amo nyo. Inuwala kayo. Kasi, ito mga to, ewan ko kung anong papel nito sa sambayan ng Pilipino eh. Hindi na sila yung kumbaga, hindi na sila accurate. Basta, kung ano yung ibaba, ay iutos sa kanila, yun na yun. At hindi lang yan mga kababayan ha. Kung titignan nyo yung sitwasyon, may mga umaangkin ng event na mga pinklawan, mga aktivista, mga dilawan, may mga umaangkin ng event. Hindi naman sila nag-organize noon. Magtataka kayo na angkin nila. Kaya araw-araw nagrarally sila kung saan. Although okay naman din yung ginagawa nila. Kung talagang totoo yung pinaglalaban nila. Pero meron tayong nakita na ang laban ng korupsyon ngayon, dahil doon sa flood control na nangyayari. Pero makikita natin, nandun yung picture ng BP Sara, ni BP Inday. Tapos nandun yung picture ng Pulong. Di ba? Bakit sisisi nyo kay BP Sara at kay Pulong? Hindi naman si BP Inday yung may hawak ng budget ng flood control. Ang to, mga gago, mga lista na to no? Halata kayo. Ayaw ko sino man nagpapagalaw sa mga ganito. Diba? It's either, diba? Sa yan, makakaliwa, or sa mga
ano yan, paid trolls, nasabi nga ni ni Junior, di ba? Nag-hire ako ng 1,000 of trolls. Antindi, di ba? Sabi sa inyo doon na pupunta yung tax nyo. Ay, tax natin pala, mga tax natin. Right, so yun lang, binigyan natin ng reaction tong animal na to. No? Sana hindi bumalik sa'yo yung ginagawa mo. Diba? Sana nasisikmura mo pa. Right? O, eto naman, yung banat ni Bato. Diba? Yung banat ni Senator Bato. O, diba? May video yan. Pwede nyo panoorin sa Senate, nila. Ang sabi ni Bato rito, ang Senado hindi noontime TV show. Ayon kay Bato, may nagpatutsada nga kay Tito Soto. Diba sabi ko sa inyo At, diba? Iyan ang sinasabi ko Alam mo ha. Diba? Kasi, tignan nyo. Diba? Sabi ni Bato, ang Senado, hindi noontime TV show. Ha? Aray ko. Diba? Kasi tignan ninyo maigi. Diba? 24 years na yan. Diba? Sabi niya, mamatay kayo sa galit, mamatay kayo sa diba? 24 years. 2 dekada yan. Nasa Senado. Ano ho ba nangyari? May nangyari ba? Diba? Ano sabi niya? Hindi ba kayo napapaisip na baka tuta ko, baliktad, tuta ko si Romualdez, hindi ako ang tuta. Yung sabi sa inyo okay lang magkaroon tayo ng senador na merong, alam niyo, galing sa galing sa pagkapulis. Siyempre, yung pagkapulis, meron naman din pinag-aralan pagdating sa law. Diba? Senador. Yung mga kailangan natin, doktor. Diba? Kagaya ni Doc Willie Ong. Mga ganun. Attorney, mga, yung mga kailangan natin. Hindi yung galing sa TV show. Ang hilig ng Pilipinong bumoto ng, ewan ko ba? Sabi nyo, 24 years, di ba? Hindi ko naman sinasabing lahat. Kasi, ang mayor ng Maynila, kung titignan ninyo, si Isko, artista. Sikat, may pangalan, nakagawa na ilang pelikula, naging bida pa sa That's Entertainment sa mga ilang teleserye. Pero, nag-aral. Eto, 24 years. Diyos mio. Tapos magrereklamo kayo, ba't ganito bansa natin? Ewan ko sa inyo Kasi ang nagiging labanan nila dito yung kay di ba, kay Bryce. Nasa custody ng Senado. Bakit mo kailangang ilipat? Bakit kailangang ilipat sa Pasay or someone else sa custody ng PNP? Nandun nga sa kanila. Diba? Kasi pwedeng magbago yun Pwede niyang bawiin yung mga sinabi niya. Pag tinakot yan, sinabihan na ganito, ganyan. Hindi imposible di ba? Hindi man natin sinasabing ginagawa na, pero hindi imposibleng mangyari. Di ba? Laban o bawi. Sabi sa inyo, noon time show Laban, o bawi. Laban. Ha? Ayun sinasabi sa inyo, mga kababayan. Kaya dapat, kung pipili kayo ng mga kandidato na kailangan natin mamuno sa bayan natin, lalo-lalo na sa, di ba? Sa gumagawa ng batas sa Senado o sa Kamara, dapat busisiin nyo maigi. Di ba? Busisiin nyo maigi, hindi dahil sa binigyan kayo ng 1 kilong bigas, 2 sardinas, di ba? I-divide nyo yan sa loob ng 3 taon. O sa 6 na taon, i-divide nyo yan. Yun lang ang halaga ng buhay nyo. Yun lang ang halaga. Hindi pala, yun lang ang halaga ng pagkatao nyo sa loob ng 6 na taon. Kaya sabi sa inyo
laban-laban, bawi-bawi. Alright, so yun lang, bigyan natin ito ng, ng reaction. Alright, ito naman yung isa, yung bigyan lang natin ng reaction, no? Ito nga yung kay Kiko Barsaga. Ako lang ako nabigyan ng reaction to kasi Barsaga. Yung issue yun, no? Hindi naman, di ba? Para sa akin lang, di ba? Siya yung pinakamaingay ngayon sa social media na politiko, na congressman. At bukod nga dyan, isang Gen Z. Diba? Isang Gen Z na congressman na alam niyo yun, siya yung pinakamaingay ngayon. Tapos kung ano na yung paninirang ginagawa sa kanya na may something daw, may paninir na diba? Ganun talaga pag yung diba, yung mga kailangan nilang balikwasin or kailangan nilang siraan yung tao. Pero para sa akin hindi naman kami magkakilala, hindi naman kami diba? Ang sa akin lang naman, diba? Napabilib lang ako ng konti lang naman. Hindi naman todo-todo. Diba? Na siya, bilang isang congressman, bagitong congressman na bata pa, diba? Talagang nilalantad niya yung nangyayari. At bukod nga dyan, diba? Pumapalag siya. Pinapakita niya na ganito ang Gen Z. Diba? Kagaya sa ibang bansa na matatapang yung mga Gen Z ngayon. Ngayon, ito ang problema sa kanya ngayon. Dahil sa sobrang ingay niya, gusto siyang kaya natin konti. House Deputy Speaker Antipolo City 1st District Representative Rolando Ronnie Puno finally addressed the elephant in the room regarding the unheard behavior of Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Diba? Yung mahirap dito Nakita nyo, pag ikaw, kumalabang ka sa kanila, patatahimikin ka nila. Yung nangyayari. Diba? Siya yung maingay ngayon. Kumbaga siya yung pumapalag ngayon na matapang na congressman. Iba't tupi Diba? Wala Iba kasi, pag nabigyan ng perma ka na. May budget ka na. Wala na, tahimik na, aso na. At least ito, sinabi niya sa isang post niya, or nabasa ko lang din, diba? Kahit maubos yung budget ko, okay lang. Basta ang ilalaban ko dito, hustisya. Yun yung sa kanya. So, napabilib ako rito. Pero hindi ko naman siya ina-idolize. Diba? Ulitin ko Hindi ko naman siya kinakampanya or kinakampihan. Pero, bumilib ako sa kanya. To be honest, bilib ako sa kanya kasi sa dami ng congressman, siya yung parang pumapalag ngayon. Kay House Speaker. Ewan ko kasi kung baka may plano rin maging House Speaker to. Diba? Malay nyo. Diba? Ang mag-aayos pala ng kongreso, isang batang congressman na Gen Z. Diba? Mag-aayos para planchain yung gusot dyan or yung, diba, walisin yung mga bulok dyan. Isang Gen Z pala na ang mag-aayos ng ng HOR. Kasi dami naman bulok dyan kung tutusin. Marami na po. Iba nga dyan, nagtandaan na Sobrang tandaan na, gurang na Ha? Kung pumorma, kala mo, bagets Wala nang pinagkatandaan Hindi, totoo sinasabi ko. Diba? Tapos yung mga post nila, akala mo mga fashionista diba? Naka-LV, naka-artista band, diba? Naka-Rolex. Diba? Yun yung mga datingan nila. Pero tanongin nyo saan galing yung pera. Diba? Ang kakapal ng mga apog Tapos kung magsalita, napakalinis. Kung magturo sa iba, diba? At kung mag-imbestiga sa iba, akala mo ang lilinis. Na walang bahid, korupsyon. Ay magkano lang naman ang sahod nyo?
sa isang buwan. Antakin mo, bibili kang sasakyan, napakamahal. Hindi ako maniniwala. Ano yun? Hindi ka na kumakain? Hindi ka na nagbabayad ng bills? Diba? Hindi ka na, kahit sabihin mo may negosyo ka pa eh. Diba? Kalokohan yun. Alright, sa'yo lang naman na binigyan natin ng reaksyon ito nga kay Kiko Barsaga. At naway magkita-kita tayo mga kababayan at wala na makakapigil sa pagpunta natin sa September 21, 2025, that will be Sunday. Magkita-kita tayo, no? At wag mo natin kalimutan na magmas at pagdala ng pwedeng panangga sa ulan. Baka bigla kasing umulan. So dito mga kababayan, yung mga pagpupunta po doon, diba, wala akong kulay. Hindi mo pinag-uusapan dito kung berde ka, diba? DDS ka, berde ka, asul ka, dahil may makabiko ka, or asul din si Yorme, diba? Pagkaalam ko eh. Diba? Yorme ka, Skonian ka, or pinklawan ka, dilawan ka, or loyalista ka. Wala na ho dito yun, hindi mo pag-uusapan dito yun. Ang pinag-uusapan mo dito, yung laban sa korupsyon. Diba? Labanan yung korupsyon na nangyayari ngayon sa bansa natin dahil sobra-sobra na. Kasi kung kontakin nyo yan, nung nakaraan, diba yung mga nakarang nangyayari, kung okay lang sa atin, 2022, 2023, diba? 2024, tapos ngayon biglang pumutok, diba? Nagalit ang langit. Pinak-check tayo ng langit. Napahiya sila. Ha? Yan lang naman mga kababayan, no? At doon nga sasabi ni Marcos Jr., kaya kung di nga daw siya presidente, siya pa daw mismo yung pupunta. Makikisa. Tanginay niya. Makikisa. Ikaw nga yung punot dulo niyan. Ikaw yung pumirma ng budget eh. Pinirmahan mo yung budget. Pinirmahan mo yung budget na yan eh. Kaya halos lahat sa kanila, yan ang nangyari. Ha? Pinirmahan mo yung budget ng sa flood control na yan, tapos niyabang mo nung yung sona mo, 5-5. Yung 5-5 mo pala, 5-5. 5-5. Yung pala yung lalim yata ng baha. 5.5 feet. Kasi ganito ko 4 feet eh. 5.5, medyo lagpas tao na yun. Kasi ako 5'7 ako eh. 5'7", 5'8". 5'7", 5'8". 5.5. Lagpas tao na din yun sa maliliit. Alright, sa'yo lang naman. Maraming salamat sa yung lahat na nagpa-follow sa ating mga platform. No? From YouTube to TikTok and Facebook. So, don't forget to like and share ang ating mga video ginagawa. And lagi nyo tatandaan, ang laban na to, hindi ho natin laban ho ng bawat politiko na it's not about DDS, it's not about Skonian, it's not about dahil pinklawan ka. Ang laban na to para ho sa sambayanan, para labanan ng korupsyon. Right? So, ingat po kayong lahat and God bless. Alright.